Nako, mga sangkay, eto na nga po ang matinding balita ngayon. Ang EDSA, mga sangkay, gagawin na pong world class ni Pangulong Bongbong Marcos at sisimulan na. Kaabang-abang ito. Panoorin po natin, mga sangkay, ang balita. Yo guys, this is me. I'm back for another vlog today. Kamusta mga kababayan, mga solid sangkay? I hope na okay lamang po kayo dyan. So today, bibigyan ko kayo ng mga pampagood vibes na update. Ito po ay patungkol lang naman sa isang malaking proyekto ni PBBM ngayon. Nasisimulan na po ang EDSA ay gagawin na pong maayos, organisado, mas maganda, mas malawak at mas maganda. Subalit mga sangkay, siyempre, ang pinangangambahan dito ng iba, paano yung traffic? Major highway po yan, mga sangkay ng Metro Manila. So ito po ay ang ating pag-uusapan, but bago tayo magsimula guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kung gusto nyong mapanood, mga sangkay, mga pambihira nating content, na dito nyo lamang mapapanood, subscribe nyo na po ito ngayon. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Very interesting mga sangkay ito. Ang EDSA lang naman ay gagawin na pong world class. Ito yung balita. Tingnan natin. EDSA is set for a major overhaul under the Build Better More program of President Ferdinand Marcos Jr. Yan na ha, under the Build Better More program ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ito po ay kabilang sa napakaraming mga project ngayon na nagkalat sa buong Pilipinas. Alam nyo kung maa-update ko lang kayo lagi, sobrang busy kasi ako eh. Kaya minsan hindi ko na naipopost, pero hanggat maaari ginagawan ko ng pamamaraan talaga. Pinapakita ko po talaga at malulula ka sa dami ng proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Nearly 50 years since its last major repair, Grabe no, 50 years na po since yung major repair sa EDSA ay the nangyari. Department of Transportation or DOTR is working on a plan to minimize disruptions. Grabe, panahon pa po ni Ferdinand E. Marcos pala na ayos yung EDSA. Ngayon, ano na? BBM. Grabe no? From Ferdinand E. Marcos, inayos yung EDSA. Ngayon, si BBM na naman, isa na naman ang mag-aayos ng EDSA. Hindi kasi yan nagawa, mga sangkay ng mga naunang pangulo eh. Corazon Aquino, sino pa ba? Okay pa yung kay Corazon, hindi pa gaanong maraming tao nun, pero dapat ginawa na rin po niya ng pamamaraan yun eh. Diba? Kasi, kumbaga futuristic ba? Kasi si Pangulong Ferdinand E. Marcos, ganun siya mag-isip eh. More on advance. Para po, in the future, kagaya po sa panahon natin ngayon, wala na po tayo magiging problema gaano. Actually, itong mga nangyayaring project ngayon, mga sangkay, for your information, kahit po yung kay PRRD, kay La Gloria, at iba pang mga namuno mga sangkay, karamihan po doon nakabase pa rin sa blueprint ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. At ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, nasa DPWH pa rin yung blueprint na yun. Nakita po yun nila Erwin Tulfo, na sinasabi nga po nila na ginamit daw po nung panahon ni Tatay Digong para po ipagawa yung mga massive infrastructures projects. So ito, mga sangkay, EDSA na naman. While upgrading the iconic thoroughfare. Here's a look at what's ahead for EDSA as Bernard Ferrer tells us more. Ang inaano ko dito, yung traffic, paano kaya nila ayusin yan, no? Complete overhaul. This is what will happen to EDSA as part of the Build Better More program of the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. Grabe, ang nakalagay kasi dito, overhauled completely. Ibig sabihin, buong EDSA po yan, ang major highway sa Metro Manila, aayusin. According to the Department of Transportation or DOTR Secretary Vince Dizon, it has been nearly 50 years since EDSA last underwent Grabe, panahon pa po ni Ferdinand E. Marcos yun. Tapos ngayon, after 50 years, no? Almost 50 years. O after ng ilang dekada, Marcos ulit ang magpapaayos sa EDSA. Pambihira talaga. major repairs. Because of this, the agency is carefully studying plans to minimize inconvenience to motorists and commuters during the rehabilitation of the said major thoroughfare. Dahil sa trabahong patsi-patsi over the last decades, Diba? Papachi-pachi lang ang trabaho eh. Alam nyo, medyo lodi itong natin ngayon, Secretary ng Department of Transportation eh. Kasi masipag mga sangkay eh. Marunong po talaga eh. Alam po niya kung ano ang kanyang gagawin. Bata din po ito noon ni PRRD mga sangkay, if you remember. ramdam na ramdam ng mga kababayan nating
dumadaan sa EDSA, yung resulta nun, baku-bakong daan, hindi pantay-pantay, maraming mga butas-butas sa ibang lugar. Actually, sabi ko nga mga sangke, pag nagdadrive ako sa EDSA, sabi ko sana dumating yung punto na maayos naman tong EDSA. Nakakahiya pag may mga dumadaan, biglang kakalampag yung sasakyan. Yun pa naman yung major highway ng Metro Manila. And it's not a very comfortable ride. The Transportation Secretary also assured that the EDSA bus carousel will remain operational to Ayun, yung carousel, mga sangkay, mananatiling operational mga sangkay. continue serving the public. Currently, consultation with various local government units are ongoing before complete details of the plan are released. For their part, the Department of Public Works and Highways, or DPWH, has laid out potential plans for EDSA with Yan. target completion set before the end of President Marcos Jr.'s term. Tatanggalin po ang lahat ng konkreto. Titingnan po namin ang base. I-reconcrete po namin yan. I-ice po namin ang base. And then asphaltuhin po namin. Yun, iispaltuhin po buong EDSA. Gaganda Meanwhile, na. Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA Chairman Romando Artes, assured that all options are being carefully studied, including the possible implementation of an odd-even scheme. Additionally, the Mabuhay lanes are being improved as alternative routes for motorists and commuters to ease traffic congestion. Major artery ito, magsasara tayo ng lane, Nako. mababawasan yung capacity ng EDSA. So, pinagpiplanuhan po natin yan, yung alternate routes and all. At ang kabilin-bilinan lamang po ng ating Pangulo ay i-prioritize ang convenience ng ating mga motorista. The final plan for EDSA's rehabilitation is expected to be released next week, giving Yun. the public ample time to prepare. So yan ang abangan natin mga sangkay, no? Ang kumpletong plano. Kasi excited din ako makita kung ano talaga ang gagawin sa EDSA Kasi ang pagkakalam ko, i-upgrade po ito ng gusto. Pagagandahin po talaga. Ngayon ito, isa pang balita tungkol dyan. Pinaghahanda na ang mga motorista sa matinding traffic kapag nagsimula na ang EDSA rehabilitation sa Abril. Pero ang sigurado raw, hindi mawawala ang EDSA busway. Yun. Sa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Formal lang nakipagpulong ang Department of Public Works and Highways sa Department of Transportation, Metropolitan Manila Development Authority at mga alkalde ng Metro Manila. Yan ay para sa paglalatag ng plano sa rehabilitasyon ng EDSA. Sa ngayon, wala pang detalyeng inilalabas sa mga opisyal tungkol dito. Pero nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na magsisimula ang pagsasaayos ng EDSA sa bahagi ng Pasay hanggang Guadalupe. Ang sigurado pa lang, target itong masimulan sa Abril at mayroon pa ring eksklusibong lane para sa mga bus. Talagang pinaplano ito ng maigi. Hindi biro po itong mangyayaring ito. Mismo. Hindi talaga biro, guys. Isipin nyo, EDSA po yan, mga sangkay. Daming dumadaan dyan. Hindi biro itong proyektong to. Ang focus natin is ma-minimize yung aberya sa ating mga motorista at sa ating mga commuters. Ilang buwan na ring usap-usapan ng EDSA rehabilitation. Paglilinaw ng mga otoridad, wala naman daw problema rito. Kailangan lang daw nilang masigurong planado ito ng maigi. Hindi simpleng road reblocking lang ang gagawin sa rehabilitasyon ng EDSA. Ang sabi ng DPWH, ilan sa mga gagawin dito ay ang pagtatanggal ng lahat ng konkreto na nakikita natin, pagsasaayos ng drainage system at ang paglalatag ng mas mataas na kalidad ng asfalto. Yun. Alam nyo ba, guys, ito share ko lang sa inyo. Alam nyo ba na may mga ilang kakalsadaan ngayon sa Metro Manila na sobrang lawak na? At ang pagkakaalam ko, hindi lang Metro Manila, iba pang mga lugar sa probinsya, mga sangkay. Marami po mga kakalsadaan and nagkaroon po ng mas malawak na mga sangkay. Nagugulat nga kami, may mga dinadaanan kami makikipot na kalsada lang po noon. Sobrang lawak na. Ano nangyari? So, yan pala yung ginagawa ngayon. So, possible, ito po yung gagawin sa EDSA. Palalawakin po ito ng gusto. Dahil maraming equipment at trabahador ang gagamitin dito, dapat na raw paghandaan ng mga motorista ang matinding traffic. Malaki-laking at mahaba-habang pagtitiis ang kailangan nating gawin. Malawakan itong pagbabagong gagawin sa EDSA, kaya yun ang hinihiling namin sa ating mga kababayan, na kailangan po nating magtiis, kailangan po natin ng pasensya. Correct. Ayun pala, nag-aalala na ang mga motoristang laging dumadaan sa EDSA. Tayo dyan. Ilang sabay-sabay. Good luck sa atin. Napaka-traffic niyan, manigurado. Kailangan ko mag-adjust ng pag-alis ng bahay kasi I'm from Bulacan pa. So,
everyday dumadaan talaga ng EDSA. Lumutang naman ang panukala na magpatupad ng odd-even number coding scheme sa EDSA. Bagay na pag-aaralan daw ng mabuti ng MMDA. Ang hirap niyan, no? Imagine, maganda yung plano actually. I'm sure, maganda yung plano dito. Pero ang tanong dito, how to implement? Paano po talagang sisimulan yan? Kasi syempre, major highway po yan. Hindi nga pwedeng bara-bara dito kasi baka mag-domino effect eh. Sa susunod na linggo, inaasahang magbibigay ng komento sa mga plano ang Metro Manila Mayors bago i-anunsyo ang pinal na plano ng mga ahensya para sa EDSA rehabilitation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Okay. So, abangan po natin ito mga sangkay. Pero ako, excited ako sa kung ano man ang magiging posibilidad na mangyayari sa EDSA. Kasi alam nyo, for many years, so maraming dekada na pong dumaan, hindi po talaga naayos ang EDSA. So ngayon, mga sangkay, at least, di ba, nakikita po natin na gagawing maganda ang EDSA ni PBBM. Legacy niya ito, mga sangkay, of course. No? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Facebook meron din tayo, syempre. Hanapin nyo rin po ito sa YouTube, guys. Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.